number 6, maganda rin to at interesting din. Sabi niya, ni Brother Ricardo Binaraw, ang 10 utos, palatandaan ng pag-ibig, hindi kaligtasan. Oh, ganda. Ganda ng filosofya niya. Ang 10 Commandments, hindi po namin kaligtasan yan. Tanda lang ng aming pag-ibig sa Diyos at bunga lang, kumbaga sabi pa ng iba, bunga lang ng aming kaligtasan. Nabanggit yan din yan ni Brother Ricardo eh. Bunga lang yan po ng aming kaligtasan. Brother Toto, ano masasabi mo dyan sa question na yan? Doon sa bunga ng palatandaan. Wala lang daw ng pag-ibig yan eh. Kung umiibig ka, sunod ka sa 10 utos. Kung sasabihin natin palatandaan, wala namang masama. Kasi okay naman yung 10 utos eh. Kaya nga wala naman tayong kontra. Oh, kasi ang 10 Commandments, sabi nga di ba nila, yung first tablet refers to how to love God. The second tablet is how to love your neighbor. Pero kulang yung palatandaan na yun. Kasi nga, sa akin, kulang yung 10 utos. Kasi nga, ang utos ng Panginoon hindi lang limitado doon sa 10. Tama. Ang ibig niya sabihin naman dyan it will end up on the 4th commandment pagka sabihing palatandaan. Kasi nga, yun yung... Ganon. Yung yes. Pero pagka ginamit natin yung argument na palatandaan, hindi ba ang linaw naman na by their fruits you will know. You will know them. So, yung puno, bakit ginagamit yung puno? Agricultural example yun, di ba? So, makikita natin, si Apostle Paul, ganun din ang ginamit niya sa Holy Spirit. Ang palatandaan ng pag-ibig ng Diyos ay lumalabas doon nga sa bunga ng Espiritu ng Panginoon. Kaya Amen. na parang naiinis ko minsan yung mga kausap kong Adventist na bakit inaano ko yung Holy Spirit palagi. Kasi sa kanila... Sinisingit mo? Singit talaga pagka yung sinasabing the character of God. Sabi ko, well, makikita niyo yung character of God is actually explained in 1 Corinthians 13. The love. Exactly. God is love. God is agape. So, sabi ko, hindi pala tandaan ng 10 utos. Kulang yun. Kung hindi ko a-argue na I will not say that the 10 Commandments is bad. No, it's good. In fact, I will agree. It's holy, righteous, and good. But it's misplaced. Kasi nga, yung law na yun, kumbaga obsolete na yung old covenant. That's true. The law of love, which higit pa doon sa 10 Commandments. Kaya nga ang pagpapahinga natin hindi lang physical. Ang papahinga natin ay spiritual na bagay na Amen. Meron ngang may resulta sa kapayapaan. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. So that's works, hindi ba? Eating and drinking. But of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So, yung act of not performing, but in bearing the fruits of the Holy Spirit brings about righteousness because Holy Spirit joy, diba? And peace in the Holy Spirit. Kaya ang point palagi ni Apostle Paul is wag nating maliitin ang role ng Holy Spirit sa pagiging born again natin, sa pagiging disciple natin of Christ. The moment we go back to Moses, which is the Old Covenant, and I'm referring to the 10 Commandments, nililimit natin ngayon ang buhay at saka sasamba natin sa Panginoon. Kasi sabi ni Jesus, a time will come and now has come that the true worshipers will worship God in spirit and in truth. So, without the Holy Spirit, we don't belong to God. With the Holy Spirit, there is no fruit. Without the Holy Spirit, you will forget what Jesus taught because He reminds us. Without the Holy Spirit, we cannot pray beyond yun ng ating intellect kasi we can pray in the Spirit now that the Holy Spirit is with us. Without the Holy Spirit, there's no conviction of righteousness. Without the Holy Spirit, there's no conviction for sin of the world. At saka there is no judgment on Satan. Kasi nga, yung conviction that Satan is already judged. So, ang laki ng role ng Holy Spirit sa buhay natin. And imagine nyo po, nung inaano ko nga yung Holy Spirit, yung role ng Holy Spirit, bumabalik palagi, hindi,
obedience to the seventh day. Sabi ko, wala na, yun, hindi na natin. Tapos In fact, sabihin, dun sa sinabi niyo po na ang fruit ng Spirit is love, joy, peace. Walang Joy, binanggit na peace, 10 commandments sa kindness, fruit ng Spirit eh. walang kindness dun sa Ten Commandments. Kasi nga, ang kindness is an act of doing kindness eh. Hindi siya not doing eh. Di ba? So, tayo, we become. Kaya nga human being in the image and likeness of God is most evident. Kaya nga evident when you are a born again person, yung reflection of the image of Christ. Kaya nga ang linaw ng sinabi ni Jesus Christ, there's only one commandment. One statement ni Jesus Christ which really touched me. Sabi niya, all men will know that you're my disciples, followers, if you love one another. So again, agape, diba, the love. Walang binanggit na 10 commandments. Wala, hindi sa all men will know that you're my followers if you keep the ten. Kaya nga sabi ni Paul, pag binasa natin sa Bible, maghanap tayo sa Bible, ginamit ng palatandaan ang pag-ibig ng 10 commandments sa New Testament. Wala ko nabasa. In fact, ang mababasa natin, ang 10 commandments, hindi ginamit na palatandaan ni Paul ng pag-ibig. Ginamit niyang palatandaan na kamatayan. 2 Corinthians, diba? Sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 6, ang letter kills but the Spirit gives life. Anong letter yon? It is the chiseled on the stone. The 10 commandments, ministry of death. Pag-ibig ba yan? Is that a symbol of love na ministry of death ang 10 commandments? Ipapangaral mo, encourage mo ang tao sumunod sa 10 commandments. Para kay Paul, tinawag niyang ministry of death. Tapos isa pa, sabi pa ni Paul, kasal na tayo kay Kristo. Wala na tayo, hiwalay na tayo doon sa Old Covenant kasama 10 commandments. Pag ikaw ay nanatili pa rin sa Old Covenant kasama 10 commandments, at kasal ka uli kay Kristo, that is adultery, spiritual adultery. Dati hindi ko naintindihan po yun eh. Nung pinaliwanag nyo nga, tsaka pinag-aralan ko, yung covenant is like a marriage covenant. So, yung Old Covenant, the law came through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. So, naintindihan ko na ngayon na si Mr. Law, dati doon tayo kasal, kasi may covenant eh. So, nung dumating si Jesus Christ, namatay na tayo eh. Kaya nga hindi na adultery kasi matay. Tinulad niya sa mag-asawa, di ba? Pag ikay kasal pa sa asawa mo, hindi ka pwede mag-asawa ng iba. Kaya naintindihan ko na yun nga, ay na tayo kay Kristo. So ngayon, pagkabuhay nating muli, yun nga, yung being born again, the Spirit gave us life. And yung life na tayo kay Kristo under the new covenant. So it's a new covenant which actually set us free from Mr. Law who was actually pahirap, burden. Ayun. Parang, paano namin matutupad yung kaligtasan at saka kabanalan? Hindi namin kaya. Kaso, yun nga, binabalik ngayon tayo ng mga turo na hindi tama according to yun nga, sa Adventism. Binabalik tayo doon nga sa... Siguro Brother Toto, yung sinasabi dito ni Brother Ricardo na ang 10 utos ay palatandaan ng pag-ibig, pwede nating i-revise based sa Bible na verses na binasa natin. Ang 10 utos ay palatandaan ng bawal na pag-ibig. Maganda po yun, bawal. Kasi paray bawal eh. Parang yung... Spiritual adultery. Di ba? Bawal ka lumabas, bawal kang magbihis ng ganitong bawal kang kumain ng ganito, bawal na pag-ibig na yun. Yun, kapatid na Ricardo, maganda pakinggan pero so doon lang tayo sa Bible ha, pag natin hayaan na madala tayo ng ating damdamin just to defend the Sabbath, mali pa rin yan, bawal na pag-ibig po yan.